Hello guys, this is your host, Freddy Filipino sa America Vlog in YouTube and at facebook.com/Freddy. Okay? Before I start, please to just remind you, if you haven't subscribed to my channel, please just click the red button below and you're connected to my channel, and it is free. That is subscription and no fee. Okay, and give me a big likes and make some comment whether in Filipino or in English. My content for today ay ang tungkol sa pagbisita at pag-attend na ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. dito sa Amerika in San Francisco, California regarding the Asia Pacific Economic Cooperation or APEC Leaders Summit meet, okay? In which the following countries are members and are going to join and are now in meeting right now in San Francisco, California. Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Republic of Korea or Seoul, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, and the United States of America. You will see the members ng APEC ay lahat ay enjoying economic prosperity. And we are member. Ang Philippines ay member, including here, the United States, of course. Its headquarters is located in Singapore. Yun, nandyan yung general headquarters ng APEC. So, ito ay cooperation economic. Ang theme for today at for this year is creating a resilient and sustainable future for all. Ibig sabihin, pauunlad rin ang lahat ng economic activity sa membro ng lahat ng bansa. Ito ay pinangungunahan ng 21 member economies across Asia Pacific. So, across Asia Pacific. Ang purpose ito is to promote regional economic integration. Meaning, sa miyembro nito, katulad natin, member tayo ng APEC is coordinate with the United States as well as Singapore, Japan, Korea, Taiwan, Malaysia, and Thailand, and other countries. Okay, hindi ata kasama dito ang Australia, no? Hindi siya kasama ang Australia. Okay, but New Zealand is kasama. Okay? So, makikita natin, at ang purpose ng ating Pangulo ay i-bring up in this meet ang tension sa West Philippine Sea. Kasi importante yan. Kasi kailan lang, ngayon mga ilang araw lang, mga 2 days ago, binomba na naman ng China, ng Chinese Coast Guard, ang ating barko na Philippine Coast Guard. Hirap na hirap, at pati yung ating maliit na mga barko na magdadala ng supply sa Ayungin Shoal para sa BRP Sierra Madre ay binomba na rin ng tubig. Pero, ang magandang balita, nakarating ang supply na sa BRP Sierra Madre. So, hindi ordinary. At makikita nyo na biglang tumahimik si Senator Robin Hood Padilla kasi nagpunta ho siya doon sa Ayungin Shoal na may escort ng Coast Guard. Pagkatapos nung tumahimik na siya. Siguro nakita niya ang pangaharas ng ginagawa ng Chinese Navy. Bakit kaya masyadong agresibo ang China? Ito ay kasama sa mapa ng Pilipinas. It is within our exclusive economic zone. Okay? Yan. Kaya yan ay sinusulong ng
ating Pangulo na masipag at dedikasyon sa kanyang trabaho bilang leader ng bansa Pilipinas. Okay? Ngayon, mabalik tayo sa purpose at function, at hindi lang function, kundi ang mission ng APEC meet. Okay? Sustainability. Okay, alam niya, by the word sustainability is ma-maintain man lang yung prosperity na din natin. Ngayon, right now, ang economic ng economy ng Pilipinas ay maganda. Maganda. Huwag niyo intindihin yung standard of living. Talagang tumataas yan. Ang solusyon diyan, magtrabaho. Huwag yung nakikita ko diyan sa video, naroon na diyan sa tondo. Ay, walang ginagawa ang mga tao. Nakatambay lang. Tapos yung sasabihin mo, nahihirapan kami. Ano ginagawa mo? Ha? Parating yung nakatambay sa bahay. Wala kang ginagawa. Hindi ka productive. Kung wala kang trabaho, hindi mag-aral ka. Apply ka sa mga proyekto ng gobyerno na parang umangat ang talino mo. Ha? Umating ka sa mga public schools na mga project ng gobyerno para umangat ka. Hindi nakatambay ka, magtotong eats ka, magiinom ka ng alak, maging tamad ka, mag-religion ka. Religion bubuhayin ka ba ng religion? Oo, tama mag-religion. Minsan lang sa isang araw, sa isang linggo, ay tama na. Hindi oras-oras nagre-religion ka. Hindi maaawa ang Diyos sa'yo, magagalit ang Diyos sa'yo. Magagalit ang Diyos. Hindi nyo ba alam na magagalit ang Diyos pag gaganyan kayo? Ang Diyos ay tumutulong kung ikaw deserving mo na tulungan ka. Parang ako, professor ka, ikaw estudyante ka. Nakita ko, hindi ka nag-aaral ng leksyon. Tapos sasabihin mo, Sir, pwede ba niyong ipasa ko? Ba't ko nakipapasa? Hindi ka naman nag-aaral. Baksa ka sa mga examen, baksa ka sa mga discussion. Ganyan Pangalawa ay digitalization. Okay, importante yan. Yung Wi-Fi na ginagamit natin ngayong araw nito, sa ordinaryo, ay huwag niyong puputulin. Importante yan, digitalization. Marami kayong matututuhan. Kahit nandiyan kayo sa bahay, pwede kayo kumuha ng mga free courses dyan sa pamamagitan ng Wi-Fi. Kuryente at Wi-Fi ay importante. Okay, PLDT, please make good of this maintenance of Wi-Fi network to all houses there in the Philippines. Okay? Hindi lang sa mga company. Kailangan lahat ng tao may access sa Wi-Fi. Babaan naman ninyo para maka-afford, para ang mga tao ay umasenso. Ayan. Women's economic empowerment. Ayan. Binibigyan ng empowerment ang kababaihan. Trade facilitation, trade, okay, yung kalakalan. Yan. Energy security. Energy security, gumamit tayo ng solar energy, yung non-renewable, yung renewable energy, hindi non-renewable, renewable energy, katulad ng solar, wind, hydro, yan, mga yan. At yan ay mabuti. Clean energy, yan. Food security. Ang food security, kailangan mag-concentrate tayo sa rice production, corn production, importante ho yan para sa food security. At isa pa, ang health. We need an affordable health insurance. Kailangan obligayin natin ang lahat ng tao na magkaroon ng health insurance. Kayo sa Department of what they call this, the DP, yung social worker. Yan, ano bang department dyan sa Pilipinas yan? Kailangan ibigyan natin ng tayo na magbayad sa kanilang health insurance. Ang tinatawag nating affordable health insurance. Okay, malaki ang budget nyo, social worker, social administration, social welfare administration. Magbigay kayo ng budget nyo para sa health insurance ng mga tao. Okay? Okay. Kilatisin nyo para naman lumago
ang insurance industry dyan sa Pilipinas. Kasi importante yan eh. Okay? Ngayon, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay pinipush niya yung energy security, clean energy. Siya clean energy. Ito ay proyekto ng US President Joe Biden. At kaya narito ngayon siya sa Amerika. Ito na ang pangatlong visit niya rito since last year. Yan, matindi ang ating Pangulo. Kasi ang Amerika ay tinawag na tayong a family of the United States of America through President Bongbong Marcos Jr. Kaya mabuhay ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr. Okay? Iwasan natin yung mga pro-China dyan sa Pilipinas. Iwasan natin makipag-usap sa kanila hanggang sa kanila ay magkaroon sila ng dalawang isip. Bakit nyo susuportahan ang China samantalang inaapi nila ang Pilipinas at tinatangkang sakupin ang West Philippine Sea, ang ating karagatan diyan sa Masinloc, sa Palawan, gusto nilang sakupin. Binobomba, sinisilaw, sinasagasaan ang ating mangingisda. Okay? Hanggang sa muli, this is Rose Freddy, Filipino sa America Vlog in YouTube. At sa Facebook, facebook.com/Freddy. In God we trust, never hold your peace.